Lord, deliver me from that evil man myself. This has been my prayer lately, for I often found myself falling into the trap of self-life from the enemy. Pero ano nga ba ang self-life? Our self-life is our flesh, our old nature self. Anything that is related to the world, and it is driven by self-protection, control, fear, performance, at kahit ang ating pride na obviously hindi galing sa Holy Spirit. And of course, nagmula sa ating kaaway, which is ang evil spirit. It is very vital to check and assess your self-life because everything is rooted in it. Meaning, you check your heart and your motives. You check kung si Jesus ba ang nandun, which is very far and opposite to our flesh na ma-pride, arrogante, selfish, at greedy. At syempre, ganito rin ako dati. Pero dahil kay Jesus, binago niya ako at binigyan niya ako ng new heart gaya ng sa kanya. Ang heart full of mercy, compassion, and unlimited love. Pero syempre, may mga instances talaga na magpapakita ang iyong old self dahil sa influence nito sa ating buhay. At hanggat hindi pa tapos ang giyera laban sa good and evil, malamang ito pa rin ang magiging continuous battle ko. Me versus me ang labanan. Sa totoo lang, mahirap kalabanin ang sarili. Kaya nga maraming cases ngayon ang kumikitil ng sariling buhay nila kasi hindi nila nakakayanan ng evil thoughts brought by the evil spirits. At kahit na pinakadalubhasa pang psychologist ang iyong i-hired, ay hindi basta-basta ang mapapanalo mo ang labanan na ito. Because only Jesus, siya lang ang pinaka-best position na kilala ko. In fact, siya lang ang naging sandalan ko to heal me from my childhood trauma, pain, and even my family curse. Sa totoo lang, hindi siya resulta ng pagdarasal, pagsisimba, o pag-join ng any religious group, or even pagko-confess sa pare. Bagamat magandang gawain naman ang mga ito, pero hindi ito sapat para magkaroon ng intimacy kay God. Kasi ang pagiging intimate sa Kanya, dun lang tayo kaya niya or doon niya lang tayo kaya niyang i-healed. Intimacy is like getting to know someone in deeper level, gaya na lang ng pagpili natin ng mapapangasawa natin. So, kailangan natin silang kilalanin ng lubos at maging intimate or to have intimate relationship. At sa pagkakaroon ng long-lasting friendship rin, kailangan din natin silang kilalaning maigi at tumaan sa mahabang getting to know each other level para mas humaba at mas maging matatag ang relasyon. Ganyan din ang gusto ni God. Gusto niya nang lapitan mo siya for intimacy para malaman mo not just ang characteristic niya pero kung paano mo siya ma-please at mag-glorify dito sa mundo. Hindi lang para tratuhin mo siyang isang genie o lucky charm.